Alam mo ba, hindi ka nagseselos dahil mahal mo lang ang isang tao. Nagseselos ka dahil may bahagi sa'yo na natatakot na hindi ka sapat. At mas lalong nakakagulat minsan, hindi talaga tungkol sa ibang tao ang selos mo, kundi tungkol ito sa mga insecurities na matagal mo nang tinatago. Yung tipong kahit wala namang malinaw na dahilan, bigla ka nalang kinakabahan. Bigla kang nag-overthink. At unti-unting nasisira ang sarili mong kapayapaan. At ang totoo, ang selos ay hindi simpleng emosyon. Isa itong salamin ng takot, trauma at mga bagay sa sarili mo na hindi mo pa naaayos. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ka nagseselos? Ang psikolohiyang hindi mo inaamin. May mga pagkakataon na kahit wala namang malinaw na dahilan, nakakaramdam ka ng selos. Hindi ka mapakali. Nag-iiba ang mood mo. At minsan, kahit ayaw mong aminin, gusto mong kontrolin ang sitwasyon. Pero bakit nga ba? Ayon sa psychology, ang selos ay hindi lang tungkol sa ibang tao. Hindi ito simpleng takot na maagaw ang mahal mo. Mas malalim pa doon ang pinanggagalingan nito. Kadalasan, ang selos ay konektado sa insecurity. Kapag may parte sa sarili mo na hindi ka sigurado, mas nagiging sensitibo ka sa mga bagay na maaaring magpatunay ng takot mo. Kahit maliit na bagay nagiging malaking banta sa paningin mo. Halimbawa, kapag nakita mong may ibang nagpapasaya sa taong mahal mo, hindi lang ito tungkol sa kanila. Para sa'yo, parang sinasabi nito na baka may mas lamang kaysa sa'yo. At doon nagsisimula ang overthinking. May kinalaman din ito sa past experiences. Kung dati kang nasaktan, iniwan, o pinagpalit, mas mataas ang posibilidad na maramdaman mo ang selos kahit sa mga sitwasyong hindi naman malinaw ang panganib. Parang ang isip mo lagi nang nakaalerto. Ang problema, habang mas pinapakinggan mo ang selos, mas lalo nitong kinokontrol ang paraan ng pag-iisip mo. Nagiging duda ka sa mga bagay na dati ay simple lang. Unti-unti, naapektuhan hindi lang ang relasyon mo sa iba, kundi pati na rin ang relasyon mo sa sarili mo. Ang totoo, ang selos ay hindi kaaway. Isa itong signal. Ipinapakita nito kung saan ka nasasaktan at kung anong parte ng sarili mo ang kailangan mong ayusin. 2. Hindi ito pagmamahal. Ito ay takot na nakatago. Madalas nating marinig na ang selos ay tanda ng pagmamahal. Na kapag nagseselos ang isang tao, ibig sabihin ay mahal ka niya. Pero ayon sa psychology, hindi ito ganun kasimple. Ang selos ay hindi laging galing sa pagmamahal. Mas madalas, ito ay galing sa takot. Takot na maiwan. Takot na mapalitan. Takot na hindi ka sapat. Kapag mahal mo ang isang tao sa malusog na paraan, may tiwala, may respeto, may kalayaan. Pero kapag ang nangingibabaw ay selos, unti-unting napapalitan ang tiwala ng duda. Napapansin mo ba na kapag nagseselos ka, hindi ka mapakali? Gusto mong malaman lahat. Gusto mong siguruhin na wala kang kalaban. At minsan, gusto mong kontrolin ang sitwasyon para lang mawala ang kaba mo. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili mong takot. Sa ilalim ng selos, may mga tanong na hindi mo masagot. Sapat ba ako? Bakit parang may kulang? Paano kung may mas lamang kaysa sa akin? At dahil hindi mo kayang sagutin ang mga tanong na ito, hinahanap mo ang kasagutan sa ibang tao. Pero kahit anong assurance ang ibigay nila, kung ang ugat ng problema ay nasa loob mo, babalik at babalik pa rin ang selos. Ang mas delikado, kapag naniwala kang ang selos ay pagmamahal, mas lalo mo itong pinapahintulutan. Naiisip mo na okay lang maging kontrolado, okay lang magduda. Dahil para sa'yo, bahagi ito ng pag-ibig. Pero ang totoo, ang selos na puno ng takot ay hindi nagtatayo ng relasyon. Unti-unti nitong sinisira ang tiwala, kapayapaan at koneksyon. 3. Ang tahimik na selos. Kapag ngumingiti ka,
pero nasasaktan ka. May mga selos na hindi mo ipinapakita. Hindi ka nagagalit. Hindi ka nagrereklamo. Ngumingiti ka lang, parang okay ka lang sa lahat, pero sa loob mo, may unti-unting sumisikip. Ito ang tahimik na selos. Yung tipo na hindi naririnig ng iba, pero malinaw na malinaw sa'yo. Yung kahit wala kang sinasabi, ramdam mo ang bigat. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng selos ay kadalasang nanggagaling sa takot na hindi maipahayag. Takot na baka kapag nagsalita ka, magmukha kang mahina. O baka isipin nilang sobra ka lang. Kaya pinipili mong manahimik. Pinipilit mong intindihin ang sitwasyon. Sinasabi mo sa sarili mo na wala lang iyon, na hindi dapat big deal. Pero habang pinipigilan mo, mas lalo itong lumalalim. Napapansin mo na lang, nagbabago ka na. Mas nagiging sensitibo ka sa maliliit na bagay. Mas mabilis kang masaktan kahit hindi halata. At minsan, nagiging malamig ka ng hindi mo namamalayan. Ang tahimik na selos ay mapanlin lang. Dahil hindi ito sumasabog, akala mo kontrolado mo. Pero ang totoo, unti-unti nitong inuubos ang emosyon mo. At dahil hindi mo ito nailalabas, ikaw rin ang nahihirapan. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan mo. Kaya pakiramdam mo, ikaw lang mag-isa. Pero ang selos, kahit tahimik, ay may sinasabi pa rin. Ipinapakita nito kung saan ka nasasaktan at kung ano ang kinakatakutan mong mawala. Hindi mo kailangang itago palagi ang nararamdaman mo. Dahil ang pagpigil ay hindi pag-aayos. Minsan, ang pinakakailangan mo ay ang maging tapat sa sarili mo. Dahil sa sandaling aminin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo, doon nagsisimula ang paghilom. 4. Bakit mas masakit kapag ikaw ang naiiwan? May kakaibang sakit kapag pakiramdam mo ikaw ang naiwan. Hindi lang ito lungkot, hindi lang ito selos. Para itong halo ng tanong at takot na hindi mo maipaliwanag. Bakit siya masaya sa iba? Bakit parang ang dali lang palitan ang presensya mo? At bakit parang ikaw lang ang nahihirapan? Ayon sa psychology, ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lang dahil sa pagkawala ng isang tao. Mas malalim pa dito ang pinanggagalingan nito. Kapag ikaw ang naiwan, natatamaan ang sense of worth mo. Parang may boses sa isip mo na nagtatanong kung sapat ka ba, kung may kulang ba sa'yo, kung bakit hindi ikaw ang pinili. At doon pumapasok ang selos. Hindi lang dahil gusto mo pa siya, kundi dahil nakikita mo ang sarili mo kumpara sa iba. Parang bawat ngiti nila ay paalala na may hindi ka na ibigay. May kinalaman din ito sa rejection. Ayon sa psychology, ang rejection ay isa sa pinakamasakit na emosyon na pwedeng maranasan ng tao. Dahil hindi lang nito sinasaktan ang puso mo, sinasaktan din nito ang identity mo. Kapag iniwan ka, hindi lang relasyon ang nawawala. Nawawala rin ang bahagi ng sarili mong nakasanayan mo na. Kaya mas masakit kapag ikaw ang naiwan. Dahil habang sinusubukan mong mag-move on, dala-dala mo pa rin ang tanong na hindi mo masagot. Ano ang kulang sa akin? Pero ang totoo, hindi lahat ng pag-alis ay may kinalaman sa halaga mo. Minsan, hindi lang talaga kayo tugma. Minsan, may mga bagay na hindi kayang ibigay kahit gaano mo pagustuhin. Ang selos na nararamdaman mo ay hindi kahinaan. Isa itong reaksyon sa sakit na hindi mo palubos na iintindihan. 5. Selos at insecurity. Ang dalawang emosyong magkasabwat. Minsan iniisip mo na ang selos ay simpleng reaksyon lang, na normal lang ito kapag may taong mahal ka. Pero ang hindi mo napapansin, kadalasan may kasama itong isang emosyon na tahimik pero mas malalim. Ito ang insecurity. Ayon sa psychology, ang selos at insecurity ay magkaugnay. Hindi sila hiwalay na emosyon. Madalas ang selos ang nakikita mo sa ibabaw, pero ang insecurity ang tunay na ugat nito. Kapag may duda ka sa sarili mo, mas nagiging sensitibo ka sa paligid mo. Kahit maliit na bagay, nagiging dahilan para mag-overthink ka. Kahit walang malinaw na banta, pakiramdam mo may mawawala sa'yo.
Halimbawa, kapag may ibang tao na mas confident, mas successful o mas malapit sa taong mahal mo, bigla kang nakakaramdam ng kaba. Hindi dahil may ginawa sila, kundi dahil may parte sa'yo na natatakot na baka hindi ka sapat. At doon nagsisimula ang selos. Habang mas lumalalim ang insecurity, mas lumalakas ang selos. At habang mas pinapakinggan mo ang selos, mas lalo namang tumitibay ang insecurity. Parang paulit-ulit na cycle na mahirap takasan. Ang problema, kapag hindi mo ito napansin, pwede nitong sirain ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Nagiging dependent ka sa validation ng iba. Kailangan mo ng assurance para lang maramdaman na okay ka. Pero kahit gaano karaming assurance ang ibigay sa'yo, kung hindi mo inaayos ang insecurity mo, babalik at babalik pa rin ang selos. Ang totoo, hindi mo kailangang labanan ang selos agad. Ang kailangan mong harapin ay kung saan ito nanggagaling. 6. Hindi ka lang nagseselos. May malalim kang pinanggagalingan. Kapag nakakaramdam ka ng selos, madalas iniisip mo na simpleng emosyon lang ito. Nalilipas din kapag nawala na ang sitwasyon. Pero ayon sa psychology, ang selos ay hindi basta lumalabas ng walang dahilan. May pinanggagalingan ito. Hindi ka lang basta nagseselos. May mga karanasan, alaala at emosyon sa nakaraan na tahimik na nakaimbak sa loob mo. At sa tuwing may sitwasyong nagpapaalala sa mga ito, doon lumalabas ang selos. Minsan, galing ito sa mga panahong hindi ka pinili. Yung mga pagkakataon na pakiramdam mo, hindi ka sapat. O yung mga sitwasyong iniwan ka nang walang malinaw na paliwanag. Kahit matagal na itong nangyari, dala-dala mo pa rin ang epekto nito. Ayon sa psychology, ang isip ng tao ay may tendency na protektahan ang sarili laban sa sakit. Kaya kapag may naramdaman itong pamilyar na banta, kahit hindi pa ito sigurado, nagre-react agad ito. At isa sa mga reaksyong iyon ay selos. Hindi dahil may ginagawa ang ibang tao, kundi dahil may parte sa'yo na ayaw nang masaktan ulit. Kaya napapansin mo, minsan sobra ang reaksyon mo sa simpleng bagay. Hindi dahil mali ka, kundi dahil may mas malalim kang dinadala. Ang problema, kung hindi mo ito nauunawaan, patuloy kang iikot sa parehong emosyon. Paulit-ulit kang masasaktan sa parehong paraan kahit iba na ang sitwasyon. Ang selos ay parang signal. Hindi para sirain ka, kundi para ipakita kung anong bahagi ng sarili mo ang kailangan mong harapin. 7. Bakit ka natatakot mawalan kahit hindi pa? May mga pagkakataon na natatakot ka nang mawalan kahit wala pa namang nawawala. Wala pang malinaw na problema, pero sa isip mo, parang may mangyayaring masama. At doon nagsisimula ang selos. Napapaisip ka kung paano kung may dumating na mas better. Paano kung magbago ang nararamdaman niya. Paano kung isang araw, hindi ka napiliin. Ayon sa psychology, ang ganitong takot ay konektado sa tinatawag na anticipation of loss. Ibig sabihin, iniisip mo na agad ang pagkawala kahit hindi pa ito nangyayari. Hindi ito dahil mahina ka. Ito ay paraan ng isip mo para subukang kontrolin ang posibleng sakit. Kung iisipin mo na agad ang worst case scenario, pakiramdam mo mas handa ka. Pero ang kapalit nito, nabubuhay ka sa takot kahit wala pang totoong dahilan. Kadalasan, nanggagaling ito sa past experiences. Kung dati kang nawalan, iniwan o nasaktan, mas nagiging sensitibo ka sa posibilidad na mangyari ulit ito. Kaya kahit maayos ang sitwasyon, may parte sa iyo na hindi mapakali. Ang problema, habang mas pinapakinggan mo ang takot na ito, mas lalo nitong pinapalakas ang selos. Nagsisimula kang magduda, nagsisimula kang magbantay. At minsan, nagiging dahilan ito para magbago ang paraan ng pakikitungo mo. Ang isang bagay na hindi pa nangyayari, unti-unti mong ginagawang realidad sa isip mo. Pero ang totoo, hindi lahat ng iniisip mong mawawala ay talagang mawawala. Minsan ang tunay na problema ay hindi ang sitwasyon, kundi ang takot na dala mo. 8. Selos sa panahon ng social media. Ang psikolohiyang sumisira ng relasyon sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang makita ng personal para makaramdam ng selos. Isang post lang, isang like, o isang comment, sapat na para magbago ang pakiramdam mo. Bigla kang napapaisip,
Sino siya? Bakit siya nag-react? Bakit parang ang saya nila sa picture? At kahit wala namang malinaw na paliwanag, nagsisimula na ang overthinking. Ayon sa psychology, pinalalakas ng social media ang selos dahil sa constant exposure. Ibig sabihin, mas marami kang nakikita, mas marami kang pwedeng pagdudahan. Ang problema, hindi mo nakikita ang buong kwento. Nakikita mo lang ang mga piniling ipakita. Pero ang isip mo, pinupunan ng mga kulang na detalye. At kadalasan, ang pinupunan nito ay negatibo. Halimbawa, kapag nakita mong may kausap o ka-interact ang partner mo online, mabilis kang gumagawa ng sariling interpretation. Kahit wala namang malinaw na ebidensya, pakiramdam mo may mali. Ito ang epekto ng comparison at imagination na pinagsama. Habang mas kinukumpara mo ang sarili mo sa nakikita mo online, mas lumalalim ang insecurity. At habang mas lumalalim ang insecurity, mas nagiging matindi ang selos. Unti-unti, naaapektuhan ang relasyon. Nagkakaroon ng duda, hindi pagkakaintindihan at minsan kahit simpleng bagay nagiging dahilan ng away. Ang mahirap, ang pinagmumulan ng emosyon mo ay hindi naman talaga nangyayari sa realidad, kundi sa interpretasyon mo lang. Pero hindi ibig sabihin nito na wala kang karapatang makaramdam. Ang nararamdaman mo ay valid, pero kailangan mo ring maintindihan kung saan ito nanggagaling. Kaya sa susunod na may makita ka online na magpaparamdam sa iyo ng selos, subukan mong huminto sandali. Hindi lahat ng nakikita mo ay buong katotohanan. 9. Ang mapanganib na selos. Kapag naging kontrol ang pagmamahal sa simula, parang normal lang. Konting tanong kung nasaan ka. Konting pag-check kung sino ang kasama mo. Iniisip mo na bahagi lang ito ng pagmamahal. Pero habang tumatagal, napapansin mong may nagbabago. Dumarami ang tanong. Lumalalim ang duda. At unti-unti, nawawala ang kalayaan. Ayon sa psychology, ang selos ay nagiging mapanganib kapag nagiging paraan ito para kontrolin ang ibang tao. Hindi na ito tungkol sa pag-aalaga, kundi tungkol sa paghawak sa sitwasyon para maibsan ang sariling takot. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, sinusubukan mong kontrolin ang tao. Gusto mong malaman ang lahat. Gusto mong siguruhin na walang pwedeng pumasok sa pagitan ninyo. At minsan, kahit hindi mo namamalayan, naglalagay ka na ng limitasyon sa kilos at desisyon ng partner mo. Sa paningin mo, ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Pero ang totoo, ginagawa mo ito dahil natatakot ka. Takot na mawala siya, takot na mapalitan, takot na masaktan ulit. Ang problema, habang mas hinihigpitan mo ang kontrol, mas lalo mong tinutulak palayo ang taong gusto mong manatili. Dahil ang pagmamahal na puno ng kontrol ay nawawalan ng tiwala. At kapag nawala ang tiwala, unti-unti ring nawawala ang koneksyon. Ayon sa psychology, ang healthy na relasyon ay may space, may respeto sa individuality, at may tiwala kahit walang bantay. Hindi mo kailangang bantayan ang isang taong pinipiling manatili. 10. Bakit ka seloso? Ang katotohanang ayaw mong harapin. Minsan tinatanong mo ang sarili mo kung bakit ka ganito. Bakit kahit wala namang malinaw na dahilan, mabilis kang magselos? Bakit kahit pilitin mong maging kalmado, may bahagi sa iyo na hindi mapakali? At kadalasan, may sagot kang iniiwasan. Ayon sa psychology, ang selos ay hindi lang reaksyon sa sitwasyon. Isa itong salamin ng mga bagay na hindi mo patanggap sa sarili mo. Hindi mo lang inaamin. Maaaring may parte sa iyo na pakiramdam ay hindi sapat, na may kulang, na may ibang mas lamang kaysa sa iyo. At sa tuwing may sitwasyong nagpapaalala nito, lumalabas ang selos. Hindi dahil sa ginagawa ng iba, kundi dahil sa nararamdaman mo tungkol sa sarili mo. Minsan, galing din ito sa takot na maiwan. Yung ideya na kapag hindi ka naging sapat, mawawala ang taong mahal mo. Kaya kahit wala pang nangyayari, pinangungunahan ka na ng kaba. At habang tinatakasan mo ang katotohanan, mas lalo itong lumalakas. Napapansin mo na lang, nagiging defensive ka, madali kang magduda, at minsan
nagre-react ka na hindi na akma sa sitwasyon. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may simpleng tanong. Naniniwala ka ba sa sarili mong halaga? Dahil kung hindi, kahit anong assurance ang ibigay sa'yo, hindi ito magiging sapat. Hahanap at hahanap ka pa rin ng dahilan para magduda. Ang katotohanang mahirap tanggapin ay ito. Hindi mawawala ang selos hanggat hindi mo inaayos ang relasyon mo sa sarili mo. Hindi ito madaling proseso. Kailangan ng honesty. Kailangan mong harapin ang mga bagay na matagal mo nang tinatago. Pero doon nagsisimula ang pagbabago. Sa sandaling tanggapin mo kung sino ka at makita mo ang halaga mo nang hindi nakabase sa ibang tao, unti-unti ring mawawala ang takot. At kapag nawala ang takot, mas nagiging malinaw ang pagmamahal. Hindi na ito kontrolado ng selos, kundi pinapalakas ng tiwala. Sa huli, ang selos ay hindi lang emosyon na dapat iwasan. Isa itong mensahe na kailangan mong pakinggan. Dahil sa bawat selos na nararamdaman mo, may bahagi ng sarili mo na humihingi ng atensyon. May takot na gustong maintindihan at may katotohanang matagal mo nang iniiwasan. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging sapat, pero kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Dahil habang mas naiintindihan mo ang sarili mong emosyon, mas nagiging malinaw ang paraan ng pagmamahal mo. Hindi na ito puno ng duda at takot, kundi ng tiwala at kontrol sa sarili. At tandaan mo ito, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka mag-isip, paano ka mag-react, at paano mo pahahalagahan ang sarili mo. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.